Ang pagsunod ba sa Diyos ay susupil sa kaligayahan ng isang tao? Oo, lalo na kapag yung kaligayahan ng taong yan ay ang mga bagay na salungat sa nais ng Diyos. Ito ang good news. Pwede nating tingnan ang kaligayahan sa isang panibagong perspektibo. Ito yung perspektibo ng paggawa ng tama. At yan ang klase ng kaligayahan na nais ibigay ng Diyos. Hindi yung kaligayahang sumisira ng buhay at lumilikha ng pagkaalipin sa isang tao. Marami kasi ang iniisip, boring ang pagsunod sa Diyos. Kaya yung iba kapag nakita na ikaw ay naglilingkod sa Diyos at namumuhay ng may pag-iwas sa mali, ang iniisip nila sayang daw at sana daw nagpakasawa muna sa mga pleasures ng mundo bago nagpakabait. Tama ba ang ganitong perspektibo? Nasanay ang marami na kung ano ang masama, yun ang masaya. Kaya sa pananaw ng iba, kung ano yung mabuti, yun daw ang boring at saka pangsaka na lang. Yung bang tipong saka mo na isipin ng ganyan pag nasa dulo ka na ng buhay, i-enjoy mo muna ang mundo. Ang maling prinsipyo sa likod ng ganyang kaisipan yung pag-aakala na meron kang napapala at walang nawawala kapag ginagawa mo ang mali. Malayo yan sa katotohanan. Dahil ang totoo, malaki ang nawawala. Habang nananatili ka sa mali ay nagpapaliban ka sa pagkakataon na gawin ang tama. Ang bawat mali na ginagawa ay merong consequence. Kung hindi man sa buhay na ito ay sa pagharap ng isang tao sa Diyos. Sabi nga ng Bible, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi boring dahil ito ay paglalaan ng buhay sa lalong makabuluhan. Para sa gantimpala na hihigit pa ang halaga sa kayang ibigay sa mundo. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi kawalan dahil ito ay paglalaan sa mga bagay na mahalaga sa Diyos at tinuturing ng Diyos na talagang makabuluhan. Sino ba naman ang mas makapagsasabi ng pinakamainam kundi ang Diyos lamang, di ba? Huwag magpadaya at huwag magpadala sa maling kaisipan na kapag kasalanan ay masaya at kapag katungkol sa Diyos ay boring na. Dahil ang totoo, hindi ka naman sa tao haharap para ipanagot ang iyong buhay, kundi sa Diyos na sa iyo ay nagsasabing sa tama ay hindi dapat manlupaypay. Piliin mo ang tama at huwag magpa-apekto sa taong hindi tumatalima dahil bandang huli, ikaw, siya at tayong lahat sa Diyos sa harap. Walang dapat ikahiya ang namumuhay ng tama. Kaya, asa ka pa.